Siyempre magkikwentuhan pa rin tayo pero Christmas edition. Siyempre magpapasko, alam ka naman kung ano-ano pang pag-ibig, hinanakit, trauma at talaga nga naman pangwawalang ya sa'yo, di ba? Ang ating pag-uusapan. Ito naman yung mga pag-uusapan natin talaga ay all about self-love. Well, self-love. All about family. Ito na mahala. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 paraan para gawing memorable ang inyong Christmas. Di ba nga, sabi ko sa inyo, wag nang tatamad-tamad for this year or this Christmas. Why not gawin mo namang pangmalakasan? Sabi ko kanina, mahal, una, para maging memorable ang Christmas, gumawa ng first moment. Ako personally, sinasabi ko sa inyo, dapat mag-initiate, i-maximize ang bakasyon na to. Ano ba yung mga first na pwede nyong gawin kapag Pasko? Pwedeng gulatin mo ang pamilya, nanay at tatay mo, ikaw ay magluto, di ba? Pwede rin namang gulatin mo ang nanay at tatay mo. First time napakilala mo ang iyong anak. Huy! Ewan ko na lang kung di pa maging memorable ang Pasko nyo. Yun yung mga first time na talaga nga namang it's up to you eh. It's up to your experience, on your family, kung ano yung gusto mong ibigay sa kanila or panggugulat sa kanila. Di ba? Kasi first are always memorable. Naalala ko ang una kong halik na talaga nga naman pagkainit-init at pagkatagal-tagal. Huy! Anyway, mahal, baka kung saan tayo mapunta. Ang pangalawa naman, para maging memorable ang Pasko mo ay gawing intentional ang oras ng pagsasama. 'Di ba? Gawing intentional. Ano ibig sabihin niyan? Dito sa Love Radio, nung kami ay nag-meeting, lagi namin sinasabing intentional. Oo, parang word of the day namin yan. Kumbaga, kahit sa isang oras lang ng dinner nyo sa Christmas, 'di ba? Wala mo ng cellphone, 'di ba? Tuloy muna yung usapan, i-catch up ang mga bagay-bagay, walang ibang istorbo, 'di ba? Minsan kasi kapag kumakain sa hapagkainan, 'di ba? Minsan yung mga bata naka-tablet, nagpe-Peppa Pig, nagro-Roblox. Ikaw naman minsan nag-Candy Crush, yung mga ganong bagay na pwede nyo namang iset aside for this Christmas special or this Pasko, no? Kasi nga kabisyo nga yung Pasko maging intentional. Huy! Kasi mas magiging memorable yun, mahal, kapag nagkaroon kayo ng connection. And tignan natin, di ba? Malay nyo, yun na yung maging initiator or maging unang step para magtuloy-tuloy na kapag kumakain kayo sa hapagkainan, kayong pamilya, 'di ba? Talagang meron ng pag-uusap or magiging rule na wala munang istorbo, wala munang gadgets, wala munang panonood ng TV, 'di ba? Spend our time and our efforts and our pagnguya, 'di ba? And the food na talaga nga naman pag-uusap at utu-utuin nyo yung nanay nyo, di ba? Isa pa rin yan, ewan ko sa mga Pilipino, kayo kung sino man ang nagluluto sa sa bahay nyo, i-appreciate at puriin nyo of all the efforts at pagod niyan, ang init-init ng kawali, natalsikan ng mantika, tapos hindi kayo marunong magsabi na masarap, di ba? Kung nasarapan naman talaga kayo, sabihin nyo masarap para ganahan sila magluto moving forward. Ako kapag nagluluto ako, gusto ko pinupuri-puri yung pagkain ko. Sige, this Christmas i-compliment nyo kung sino man ang magluluto. At yung mga nakikinig dyan na nagluluto talaga at magluluto this Christmas, padalan nyo si Kim Chino. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating tugtugan at lalapagan kita ng pangmalakasang Christmas song. Oo. Kami po ang kumanta nito. Walang iba, kabisyo ngayong Pasko ng 90.7 Love Radio Manila. Kabisyo ka na